Magandang araw po sa ating lahat. So, isa na naman pong makabuluhang video ang ating tatalakayin sa ngayon. Ito po ay x and y intercept of a polynomial function. Okay, the first problem, we're going to find the x and y intercept of this polynomial function. Y is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. So, ano po ang ating gagawin dito? Sa una po, para mahanap po natin si x-intercept, let y equal to 0. So, si y ay gagawin po nating 0. Then, so since si y ay magiging 0, tapos, ito naman po dito, atin po itong gagawing factorial form. Ibig sabihin, nakaganito po siya. Yan. So, since 3 yan, ibig sabihin tatlong grupo po sila. Dahil po ang ating power, ang maximum or yung pinakamalaking power po natin is cube. So, ibig sabihin tatlong grupo po yan. Now, ang tanong po dyan, paano natin makukuha yung tatlong grupo? Now, we can use synthetic division. Okay, so synthetic division po ang ating gagamitin para makuha po natin yung mga factor dito, nito. So, tatlo po yan. Since ang x natin, ang pinakamalaki po nating power is cube. Ibig sabihin, tatlo po silang factor natin ipag-multiply na kung saan pagka multiply natin yung factor, ito po ang lalabas. Okay po. So, unang gagawin natin, by synthetic division. So, kukunin natin lahat ng mga numerical coefficient po kada term. So, we have 4 terms. Meron po tayo dyang 4 numerical coefficient. Okay po. So, sa x cube, meron po tayo dyang 1. Sa negative 4x square, meron po tayong negative 4. Dito po, x. So, meron po tayong 1 dyan. Since x lang po nakikita natin. Plus 6. Now, last po natin is 6. Now, ano pong gagawin natin dito? So, ang gagawin natin, magta-trial and error po tayo. Na kung saan, malalaman po natin na factor siya kapag ka ang remainder ay 0. So, dapat 0 po itong nandito. Okay po. Kapag ka hindi po yan 0, ibig sabihin, yung nilagay na po natin dito na value ng x ay hindi po siya yung hinahanap natin. Okay po. So, trial and error po tayo. Now, sa x, that is 1, negative 4, tapos 1 at saka 6. Let us try 1. Okay po. So, pwede po kayo ang 1. So, ilagay natin ang 1. Bring down agad ang 1. Then times 1, that is 1. So, negative 3. Negative 3 times 1, that is negative 3. So, hindi pwede. So, let us try negative 1. So, negative 1 times 1, negative 1 times 1, that is negative 1. Then, pareho na po sila negative. So, negative 4 plus negative 1 becomes negative 5. Then, negative 5 times negative 1, that is positive 5. So, 1 plus positive 5 becomes 6. Then, 6 times negative 1, that is negative 6. 6 minus 6, that is 0. So, okay, tama po ito. So, ang isang x natin, that is x plus 1. So, ito na po yung unang factor natin. So, paano nagkaganito? Binalik lang po natin yan. Yan ay nagiging, ito po, ganito po yan. So, nilipat natin itong plus 1, ito na po yung negative 1. Okay po, so ito po yung factorial form niya. Next, maglalagay po ulit tayo dito ng isa pa. So, since makikita na po natin na ang 6 ay meron siyang dalawang factor na kung saan pagka pinag-add natin yung magiging 5. So, pwedeng 2 na po yan. Tama po. So, 2 ang ating factor. Hindi na po 1 kasi kung 1, hindi po siya lalabas na 5. Okay po. So, 1. Bring down agad ng 1.
Then 1 times 2, that is 2. Then 5 minus 2, that is 3. Negative. Bakit negative po? Dahil negative po ang 5. Utang mo na 5, unahan mo ng 2, so may 3 ka pang utang. Then negative 3 times positive 2, that is 6. Ano po ang sign? Since negative ito ay positive, so negative po yan. So meron kang 6 minus 6, that is 0. So tama po ulit ito. So ito po ay magiging x minus 2. Since positive yan, pagka nilipat natin yan, transpose natin, magiging negative. So ito po yung pangalawang factor natin. Then the last will be itong 1. Ang 1 ay magiging x, then minus 3. This is now our last. So si x minus 3, siya na po yung ating huling factor ng ating polynomial function x cubed minus 4x squared plus x plus 6. So let us try kung lalabas ba ito. So i-check po natin yan. So how do we check? We're going to multiply these 3 factors. So multiply po natin silang tatlo. So una, multiply po natin ang x plus 1 times x minus 2. So kapag ka ito ay pagka multiply po natin yung tatlo at lalabas po ito, ibig sabihin tama po yung mga factor natin. Kapag ka hindi po, ibig sabihin mali po yung process po natin dito. Okay, so multiply po, negative 2 times 1, that is negative 2. Then negative 2 times x, that is negative 2x. Then x times 1, that is x lamang po. Then x times x, that is positive x squared. So add po tayo, negative 2, bring down lamang po dahil wala po siyang katapat. Then dito po may dalawang utang, may isa kang inuna, so meron ka pang isang utang, plus x squared. So ang x squared po ay bababa lang po natin since wala po siyang pareho dito sa taas. Then i-multiply natin itong last, x minus 3. So x minus 3. So multiply po, negative times negative, that is positive. 2 times 3, that is 6. Then 3 times negative 3 times negative x, that is plus 3x. Then negative 3 times x squared, that is negative 3x squared. So lumabas na po ba? So kulang pa. So ano pong kulang dyan? So ito. So tapos na tayo dito. Then ito naman. So 2 times x, negative 2 times x, that is negative 2x. Then x times x, that is x squared. So negative. Then x times x squared, that is x cubed. So positive. Then add. Walang katapat po siya. So walang magbabago. Positive 6 pa din po. Then 3 minus 2, that is x na lamang pang tira. Positive po siya. Then, tatlo, negative 3 at saka negative 1, that is negative 4x square at saka isang x cube. So, meron po tayong x cube minus 4x square plus x plus 6. So, pareho po siya dito. So, ibig sabihin, ang ating factor po na ito ay tama. Now, the factors are, we have x plus 1, x minus 2, at saka x minus 3. Now, ano po ang kanilang x-intercept? So, sinasabi po dyan, to find x-intercept, let y equal to 0. So, ang mangyayari nito ngayon, magiging ganito na po yan. So, x, equate po natin into 0 silang lahat. So, x plus 1 equal to 0. Ito naman, x minus 2 equal to 0. At saka ito, x minus 3 equal to 0. So, ito, that is x positive. Pagka nilipat, magiging negative 1. Ito po yan. Then, itong positive negative 2, pagka nilipat, magiging positive 2. Ito po yon. At saka itong 3, pagka ililipat natin, magiging positive 3. So, dahil po yan dito, x minus 3. Ito po yun. So, ang ating value ng x-intercept ay 3.
meron tayong negative 1, meron tayong positive 2, at meron po tayong positive 3. Okay po. So, ito po yung mga x-intercept natin. Now, paano naman mahanap ang ating y-intercept? So, madali lamang po. So, to find y-intercept, kung ano pong ginawa natin para mahanap si x-intercept, ganoon naman din po ang ating gagawin kapag hahanapin si y-intercept. Now, si x naman ngayon ang gagawin natin 0. So, we have y is equal to x cubed minus 4x square plus x plus 6. Now, gagawin natin x equal to 0. Now, we have y. So, since 0 na yan, 0 at saka 0, so, ang natitira po ay 6. So, y is equal to 6. Ito po. Okay po. So, gagawin lang po natin 0 ang x kung hanapin natin si y intercept. Okay po. Now, to find y-intercept, we're going to let the x equal to 0. So, ganyan lang po ang kanon niya. Okay po. Then, ganito. Pagka-x. Now, ang number 2 po nating isa-solve, we have y is equal to x raised to 4th power plus 6x cubed minus x square minus 6x. So, yun po ang gagawin natin. So, una, hanapin po natin si x-intercept. Now, to find x-intercept, let y equal to 0. So, sabihin si y, 0 na po ngayon. So, that becomes 0 is equal to x raised to 4 plus 6x cubed minus x square minus 6x. Now, una po natin gagawin, we will use the synthetic division. Okay. So, synthetic division. Ano nga pong spelling noon? S-Y-N. Basta synthetic division po. Then, kukunin na po natin yung mga number. So, 1. Dito po ay 6. Dito po ay negative 1. At dito naman po ay negative 6. So, wala po tayong constant. Kung papansin po natin, we have the power of 4, 3, 2, 1, at saka yung constant. So, ibig sabihin yan, meron pa tayong 4 na factor po nito. Okay po. So, meron pa tayong 4 na factor niyan. So, ano pong unang gagawin natin? Okay. So, let us try positive 1. So, lagay po tayo ng positive 1 dyan. So, 1, bring down po natin ito. So, we have 1. Then, 1 times 1, that is 1. Then, 1 plus 1, 6 plus 1, that is 7. Then, 7 times 1, that is 7. Then, 7 minus 1, that is 6. 6 times 1, that is 6. And 6 minus 6, that is 0. So, ibig sabihin, ang ating unang factor ay x minus 1. Okay po. So, x minus 1. Now, kasunod, hanap ulit tayo ng isa pang value ng x na pwedeng mag-cancel sa 6. Okay, so try natin ang negative 1. So, assume po natin ang negative 1. So, kapag ito is 0 pa rin dito, ibig sabihin, ang negative 1 isa sa mga factor natin. Okay, kapag hindi po siya 0, so ibang number naman ang ipapalit po natin. So, bring down agad ang first number. That is 1. 1 times negative 1, that is negative 1. 7 minus 1, that is 6. Then, 6 times negative 1 becomes negative 6. Then, 6 minus 6, that is 0. So, tamang-tama. Ang factor natin dito, negative yan. Pagka nilipat, magiging positive. So, pangalawang factor po natin, meron po tayong x plus 1. Then, ito po. So,
So, automatic na po yan na itong 1, yan ay magiging x, at saka 6 ay plus 6. Na pangatlong factor po natin ay plus 6. So, ito na po yun. So, since ang power po natin dito ay 4, so, ibig sabihin, meron tayong 4 na factor dyan. Then, only to find out na meron na po tayong tatlong nakuha dito. So, nasaan po yung pang-4? Now, ang pang-4 po natin is only 6. Okay po. So, ang pang-4 po natin ay 6. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Now, to check, para mahanap natin, para ma-check yan, so, let us try x minus 1. Okay, ulitin po natin ha. Kapag nakita po natin na x plus 4, nagkataon po na wala tayong constant dito. So, ang mangyayari po dyan, kung meron tayong 4th power o yung ang pinakamalaking power po dyan ay 4, meron na po tayong tatlong mahanap dyan. Okay po. So, kapag ganitong sitwasyon na wala tayong constant at ang power natin ay 4, wala po tayong constant dito sa panghuli, ang mahanap po nating factor dyan ay tatlo lang po. Ito, at saka ito. Okay po. Na pang-4 po dyan is only x. Yun po yung pang-4 na factor. Okay po. Now, let us try to check. X, ito muna ng dalawa. So, x minus 1 times x plus 1. So, x plus 1. So, 1 times 1, that is negative 1. X times 1, that is x. X times negative 1, that is x. Negative x. Then, x square. Add po natin. So, negative 1. Ito, cancel po yan. Then, we have x square. Then, multiply po natin to. That is x plus 6. So, x plus 6. So, 6 times 1, that is negative 6. 6 times x squared, that is x. 6x squared. Then, x times 1, that is negative x. Then, x times x squared, that is x squared. Then, we have minus 6. Wala po siyang katapat, so minus x. Ito po ay 6 na x square, may isa pang x square, so meron tayong 7x x cube pala ito. X cube. So, ang x square natin, walang iba, kundi 6 lamang po. So, we have 6x square. At saka isang positive, isang x cube. Okay po. So, kung makikita niyo po, hindi pa po siya kapareho dito. Kasi meron pa po tayong isa dito. So, multiply po natin yan ng isang x. So, x times negative 6 becomes negative 6x. Ito ay magiging negative x square. Kasi 1 plus 1, that is 2 na. Dito po, magiging positive 6x cube. At saka dito po ay magiging x raised to the 4th power. Try po natin tingnan. 6x raised to 4th power. Pareho sila. Then 6x cube. 6x cube. Then negative x square. Negative x square. At saka negative 6x. Negative 6x. So, tamang-tama po ang ating 4 na factor ito. Okay po. Now, what are the value of x? So, ang value po ng x natin ay ito po. So, una, we have equate po natin, that is x minus 1 equal to 0. Ito po, x plus 1 equal to 0. At saka x plus 6 equal to 0. At saka yung last, that is x equal to 0. So, una, meron tayo dito. Since wala siyang kasama, so 0 po yan. Dito, magiging negative, magiging positive. Ito po yun. Then dito, x from positive magiging negative. Ito po yun. At saka itong x isa, x plus 6, pagka nilipat ang positive 6, magiging negative 6. So, ito po yung mga factor ng mga value ng x natin. So, x equal to 0, x equal to 1, x equal to negative 1, and x equal to negative 6. Okay po. Now, to find y-intercept, we're going to
give the value or let the value of x equal to 0. So, kukopyahin lang po natin ito. So, that is y is equal to x raised to the 4th power plus 6x cubed minus x square minus 6x. So, x daw gagawing 0. So, 0 plus 0 plus 0 plus 0. So, your y will be 0. Okay po. So, ang y natin ay 0 din po. Kasi wala po tayong constant. Okay po. So, sana po ang video ito ay makakatulong po. Lalong-lalo na po sa mga medyo nalilito pa kung paano isolve ang mga ganitong forma ng polynomial function. Thank you po.